Pare, umuwi ako sa probinsya namin sa Quezon pagkatapos kong graduate. Sabi ko, magpapahinga muna ako bago sumabak sa adulting dito sa Maynila. Nawis ko yung pamilya ko, lalo na si Bunso, yung 7 taong gulang kong kapatid. Pagdating ko, napansin ko agad na may bago sa kanya. Lagi siyang may kausap. Ate, si Kiko raw gusto ng juice, sabi niya habang nagmemeryenda kami. Sino si Kiko? Tanong ko. Ngumuso siya sa bakanting silya sa tapat niya. Ayan oh, kaibigan ko. Imaginary friend, normal lang naman para sa bata, di ba? Kaya sinakyan ko na lang, nilagyan ko ng juice yung isang baso para kay Kiko. Tuwang-tuwa si Bunso. Sa mga sumunod na araw, palaging nandyan si Kiko. Kapag naglalaro si Bunso ng mga kotse-kotsehan, 2 ang pinapatakbo niya. Kapag nagdodrawing siya, 2 tao palagi ang nasa papel at kapag gabi, bago matulog, kinakausap niya yung isang sulok ng kwarto niya na walang laman. Cute naman, sabi ni Mama. Hayaan mo na, mawawala din niyang paglaki niya. Kaya hinayaan namin, naging parte na ng bahay si Kiko. Isang miyembro ng pamilya na hindi namin nakikita pero palaging nababanggit. Isang hangin na may pangalan. Inosenteng laro lang ng isang bata. Yun ang akala naming lahat. Isang hapon, habang tinutulungan ko si Bunto sa assignment niya, bigla siyang tumawa. Anong nakakatawa? Tanong ko. Sabi ni Kiko, "Huwag ka na raw malungkot kay Mark." Sabi niya, nakangiti. "May iba pa namang mas gwapo dyan." Natigilan ako. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Si Mark, yung college crush ko na nireject ako noong 1 buwan lang. Walang nakakaalam nun. Wala akong pinagsabihan kahit sa pamilya ko, kahit sa mga kaibigan ko. Sinekreto ko yon dahil sa hiya. Paano nalaman ni Bunto na... Sino si Mark? Tanong ko. Pilit na itinatago ang panginginig ng boses ko. Ewan, sabi lang ni Kiko. Sagot niya at bumalik na sa pagdodrawing. Hindi ako nakakakibo. Imposible. Baka nagkataon lang. Baka may narinig siyang usapan sa telepono. Pero wala. Sigurado ako. Kinagabihan, hindi ako mapakali. Pinagmamasdan ko si Bunto habang kausap niya si Kiko sa kwarto niya. Hindi, Kiko. Bawal yan. Magagalit si Ate Ana. Narinig kong sabi niya sa hangin. Lumakas ang kabog ng dibdib ko. Ano ang bawal? Anong pinag-uusapan nila tungkol sa akin? Pagkatapos ng gabing yon, nagbago ang tingin ko kay Kiko. Hindi na siya isang inusyenteng laro. Siya ay isang espiya. Isang nilalang na nakakakita sa mga lihim ko. At ang bawat ngiti at tawa ni Bunto habang kausap niya ang kanyang kaibigan ay hindi na cute para sa akin. Naging babala na. Isang babala na may isang taong nakakakilala sa akin ng higit pa sa dapat. Nagsimula sa isang suklay. Yung paborito kong suklay, nawawala sa tokador ko. Hinaluhog ko ang buong kwarto pero wala. Kinabukasan, nakita ko ito sa sahig ng kwarto ni Bunto, sa ilalim ng kama niya. Bunto, kinuha mo ba yung suklay ko? Tanong ko. Umiling siya. Hindi ate, si Kiko eh. Gusto niya raw laruin yung buhok mo. Kinilabutan ako. Hindi ko pinansin, pero sinundan pa ito ng iba. Yung panyo ko, yung hikaw ko na palagi kong suot, isang beses yung diary ko. Lahat yan nawawala sa kwarto ko at natatagpuan ko sa mga gamit ni Bunto. At palagi, iisa ang sagot niya. Kinuha ni Kiko o gusto ni Kiko. Para akong unti-unting ninanakawan ng sarili kong espasyo. Ang kwarto ko na dating santuwaryo ko ay parang naging isang open house para sa isang hindi nakikitan magnanakaw. Nagsimula na ako maglock ng pinto pero walang epekto. Kinaumagahan, may gamit na naman akong nawawala. Ang pinakamatindi ay noong isang gabi, nagising ako dahil sa malamig na hangin. Nakabukas ang bintana ng kwarto ko. Sigurado akong isinara ko yun bago matulog. At sa ibabaw ng unan ko, may isang bulaklak ng kalachuchi. Yung bulaklak na tumutubo sa tabi ng pader ng sementeryo sa dulo ng kalsada namin. Hindi na to laro. Hindi na to pagnanakaw. May pumapasok sa kwarto ko tuwing gabi habang tulog ako.
Isang bagay na kayang magbukas ng nakalak na pinto at bintana at nagiiwan ito ng mga mensahe, mga paalala na kaya niyang gawin ang kahit anong gusto niya, na abot kamay niya ako. Kasabay ng mga nawawalang gamit, may bago akong narinig. Isang awit. Gabi-gabi, kapag tahimik na ang lahat, may naririnig akong himig mula sa kwarto ni Bunto. Mahina lang, parang tunog mula sa isang sirang music box. Isang pambatang kanta. Tayo na, tayo na, tayo na sa parang, at doon, tayo'y maglaro. Pamilyar yung kanta, yung kantang lubi-lubi, pero mali ang tono, malungkot, mabagal, at parang kinakanta ng isang batang hirap huminga. Nanggagaling ito sa ilalim ng kama ni Bunto, sa lugar kung saan natutulog daw si Kiko. Sinabi ko kay Mama, "Ma, si Bunto ba kumakanta mag-isa sa gabi?" "Hindi tulog na yun ng mahimbing," sabi niya. Isang gabi, hindi ako nakatiis. Nilapitan ko ang pinto ng kwarto niya. Pinakinggan ko. Nandun na naman ang malungkot na himig. At sa ilalim noon, may isa pang tunog, isang mahinang kaluskos. Paulit-ulit. Biglang may bumalik sa alaala ko. Bata pa ako, siguro mga 5 o 6 na taon. Naglalaro ako sa likod bahay, malapit sa lumang bodega. Narinig ko ang parehong kanta at narinig ko rin ang parehong kaluskos. Paglingon ko, nakita ko si Lolo. May dala siyang pala at may tinatabunan siyang isang bagay sa lupa. Nang makita niya ako, nanlaki ang mga mata niya. Nginiti niya ako pero yung ngiti niya takot. Wala to, Apo. Naglilinis lang ang lolo. Yung alaala, biglang lumitaw na parang kidlat. Isang bagay na matagal ko nang ibinaon. Ang kanta, ang kaluskos, at ang takot sa mata ni Lolo. "Ate, laro tayo," sabi ni Bonto isang hapon. "Tagu-taguan," sabi ni Kiko. Siya raw ang taya. Ayoko sana pero mapilit siya. Pumayag na rin ako. Nagbilang siya habang nagtatago ako. Simple lang, pero habang nagtatago ako sa likod ng kurtina, ramdam ko yung kaba. Hindi ito ordinaryong laro. "Ready or not, here I come!" sigaw ni Bonto. Pero yung boses niya, medyo nagbago. Mas malalim, mas seryoso. Paglabas niya, hindi niya ako hinanap. Naglakad siya ng diretso, pababa ng hagdan, papunta sa likod ng bahay, papunta sa direksyon ng lumang bodega sa ilalim ng hagdanan. Yung bodega na palaging nakakandado. Yung bodega na malapit sa lugar kung saan ko nakita si Lolo dati. Sinundan ko siya. Huminto siya sa tapat ng pinto ng bodega. Kinalampag niya ito. "Tayo na, Kiko! Buksan mo to!" sabi niya sa pinto. "Bonto, ano ginagawa mo? Nakalak yan." Humarap siya sa akin at sa isang sandali, swear, hindi yun ang mga mata ng kapatid ko. Ang mga mata niya, madilim at malungkok at puno ng isang bagay na sobrang tanda na. "Dito daw siya nagtatago dati, ate," sabi niya sa boses na hindi kanya. "Dito daw yung paborito niyang taguan. Gusto niya, dito tayo maglaro." Itinuro niya yung pinto at sa siwang sa ilalim nito, may nakita akong gumalaw. Isang anino at naamoy ko yung pamilyar na bulaklak, kalachuchi. Yung bulaklak mula sa unan ko. Napaatras ako, hinina ko si Bonto palayo. "Tama na yan, ayoko nang maglaro," sabi ko, nanginginig. Pero habang paakyat kami, narinig ko ang isang mahinang tawa mula sa likod ng pinto ng bodega. Ang tawa ng isang bata. Alam kong kailangan kong magtanong at isa lang ang taong makakasagot nito, si Lola, ang nanay ni Papa. Siya ang matriarch ng pamilya. Siya ang nakakaalam ng lahat ng sikreto. Pinuntahan ko siya sa kwarto niya.
Nagbabasa siya ng Biblia. Umupo ako sa tabi niya. Lola, may itatanong po sana ako. Simula ko. Ano yun, Apo? Si Bunto po kasi may imaginary friend. Ang pangalan, Kiko. Sa pagbanggit ko pa lang ng pangalan, biglang nabitawan ni Lola ang Biblia. Nalaglag ito sa sahig. Namutla siya at ang mga kamay niya ay nagsimulang manginig. Tumingin siya sa akin, ang mga mata niya ay puno ng takot na hindi ko pa nakita sa kanya kailanman. Huwag mong babanggitin ang pangalang niyan dito sa bahay na to, sabi niya. Nanginginig ang boses, huwag na huwag. Bakit pula? Sino po si Kiko? Giit ko. Tumayo siya at nagsimulang maglakad-lakad sa kwarto. Hindi mapakali, nagsimula siyang magbulong ng mga dasal. Diyos na mahabagin, patawarin mo kami. Huwag mong hayaang mabuksan ng mga nakasara na. Lola, ano po yun? Ano ang nakasara? Humarap siya sa akin at may luha sa kanyang mga mata. May mga bagay sa pamilyang ito, Ana, na mas mabuting ibinaon na lang sa limot. Mga buto na hindi na dapat hukayin para sa kapakanan nating lahat, para sa kapayapaan. Hindi na niya dinugtungan. Pinalabas niya ako sa kwarto, pero sapat na yung nakita ko. Sapat na yung narinig ko. Si Kiko, hindi lang siya isang pangalan. Siya ay isang sikreto, isang kasalanan. At yung takot sa mukha ni Lola, yun ang kumpirmasyon. Totoo si Kiko. At ang pagbabalik niya ay nangangahulugan ng panganib para sa aming lahat. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Lola, naging desperado na ako. Kailangan kong malaman kung ano ang nasa loob ng bodega. Hinintay kong umalis si Mama at Lola papuntang palengke. Kumuha ako ng bareta mula sa garahe. Bumalik ako sa pinto ng bodega sa ilalim ng hagdan. Yung kandado, luma na at kalawangin. Sa ilang malalakas na pukpok, bumigay ito. Pagbukas ko ng pinto, sumalubong sa akin ng amoy ng alikabok, anay at isang bagay na malagkit at matamis. Ang amoy ng kalachuchi pero mas matindi. Madilim sa loob. Ginamit ko ang flashlight ng cellphone ko. Puno ng mga lumang gamit ang bodega. Mga sirang silya, mga kahon ng lumang damit, mga bote. Ordinaryong kalat lang. Pero habang naghahalongkat ako, may nakita ako sa isang sulok nakatago sa ilalim ng isang lumang sako. Isang laruan. Isang maliit na kabayong detumba-tumba gawa sa kahoy. Kupas na ang pintura at may isang paa na basag. Pero hindi yan yung nakakuha ng atensyon ko. Ang nakakuha ng atensyon ko ay ang katotohanang hindi amin yon. Hindi ko yan nakikita kailanman. Walang ganyang laruan si Papa o ang mga kapatid niya. At lalong-lalo na, hindi yan sa amin ni Bunto. Dinampot ko yung kabayo. Paghawak ko pa lang, para akong nakahawak ng yelo. Isang sobrang lamig na dumaloy mula sa kahoy papunta sa buong katawan ko. At kasabay ng lamig, naramdaman ko ang isang sobrang laking lungkot. Yung lungkot ng isang batang nag-iisa sa dilim. Yung lungkot ng isang batang naghihintay na hindi na binalikan. Habang hawak ko ang laruan, narinig ko ang isang bulong sa tainga ko. Boses ng bata. Sa akin yan. Hawak ang malamig na kabayong kahoy. Hinarap ko si Lola pag uwi nila. Hindi na ako nagtanong. Inilapag ko lang yung laruan sa mesa sa harap niya. Nang makita niya ito, napahagulhol siya. Isang iyak na matagal nang kinikimkim. Isang iyak na puno ng pagsisisi at kasalanan. Patawarin mo kami, Kiko. Patawarin mo kami. Paulit-ulit niyang sinasabi habang umiiyak. At doon, ikinuwento niya ang lahat. Noong dekada 70, ang lolo ko, si Lolo Raul, ay may matinding kaalitan sa lupa. Isang pamilya na kapitbahay nila.
Nag-aagawan sila sa isang pirasong lupain sa tabi ng ilog. Ang pamilyang iyon, mayroon silang isang anak na lalaki, mga 6 na taong gulang. Ang pangalan niya, Francisco. Ang palayaw, Kiko. Isang araw, sa kasagsagan ng awayan, bigla na lang nawala si Kiko. Hinanap siya ng buong bayan, pero hindi na siya nakita. Walang ebidensya, pero lahat ng hinala ay napunta kay Lolo Raul. Sabi-sabi, baka tinakot niya ang bata o mas malala pa para lang mapaalis ang pamilya nito. Pagkatapos ng ilang buwan, sa sobrang lungkot at takot, umalis na lang yung pamilya ni Kiko. Ipinagbili nila ang lupa kay Lolo sa murang halaga at doon nagsimula ang pag-asenso ng pamilya namin. Hindi ko alam kung ano talaga ang ginawa ng lolo mo, sabi ni Lola, humihikbi. Hindi siya umamin, pero alam ko may kinalaman siya. Isang gabi, nakita ko siyang may daladalang pala, galing sa direksyon ng bodega. Sabi niya, naglinis lang siya. Pero pagkatapos nun, hindi na siya mapakali. Palagi na siyang binabangungot. Si Kiko. Hindi siya multo na basta na lang lumitaw. Siya ang multo ng kasalanan ng pamilya namin. Ang multo na ibinaon kasama ng kanyang mga laruan para lang sa isang pirasong lupa. At ngayon, naghahanap siya. Hindi ng hustisya, kundi ng kalaro. Nang gabing malaman ko ang katotohanan, nagbago ang lahat. Ang bahay ay naging mas malamig, mas madilim. Ang bawat anino ay parang may hugis ng isang bata. Nasa sala kami, nanonood ng TV, pero walang nagsasalita. Biglang tumayo si Bunto at pinatay ang telebisyon. Humarap siya sa akin. "Ate Ana," sabi niya. Pero hindi na yun ang boses ni Bunto. Malamig, walang emosyon, at matanda. Yung boses ng isang kaluluwang matagal nang naghihintay. "Laro tayo. Huling laro," sabi niya. "Taguan. Pero this time, ako ang magtatago. Hanapin mo ako." Ngumiti siya. Isang ngiting hindi abot sa mga mata. Pero sa totoo lang, pagod na akong magtago. Pagod na akong mag-isa. Dahan-dahan siyang lumingon at itinuro ang direksyon ng bodega. "Nandito lang ako," sabi niya. Yung boses ay nagiging boses na ulit ng isang maliit na bata. "Sa loob ng pader. Hindi ako makalabas. Tulungan mo akong lumabas." Hinawakan niya ang kamay ko. Ang lamig ng kamay niya ay ang parehong lamig na naramdaman ko mula sa kabayong kahoy. "Talo ka na, ate," bulong niya sa akin. Yung mga mata niya ay blanko at madilim. "Nakita na kita." Pagkatapos bumagsak si Bunto sa sahig, walang malay. Habang buhat-buhat ko ang kapatid ko paakyat, narinig ko ang isang malinaw na sigaw ng isang bata. Hindi na bulong, isang malinaw na sigaw ng isang bata. "Nandito ako!" Pagkatapos ng gabing yon, dinala namin si Bunto sa ospital. Sabi ng doktor, acute stress reaction daw. Pag-uwi niya, iba na siya. Hindi na niya binabanggit si Kiko. Ayaw na niyang maglaro ng taguan. Para siyang biglang tumanda ng 10 taon. Nakalaya na siya. Pero alam kong hindi nawala si Kiko. Nagpalit lang siya. Hindi na ako bumalik sa Maynila. Nagpaiwan ako dito. Hindi ko na rin sinabi kina mama at lola ang lahat. Ano pa ang saysay? Para lang buksan ulit ang isang sugat na hindi na kailanman maghihilom. Hindi namin sinira ang pader ng bodega. Mas mabuti nang manatili siyang isang sikreto. Isang multo na nakakulong sa bato at semento. Pero hindi na siya nag-iisa. Gabi-gabi pagkatapos kong patulugin si Bunto, bumababa ako. Dala ko ang lumang kabayong kahoy. Uupo ako sa sahig, sa tapat ng pinto ng bodega at mag-uumpisa akong magkwento.
Ikinukwento ko sa kanya ang araw ko. Ikinukwento ko sa kanya ang mga pangarap ko na hindi na matutupad. Ikinukwento ko sa kanya ang mga alaala ko sa siyudad. At minsan, kinakantahan ko siya. Yung kanta. Tayo na, tayo na, tayo na sa parang... Hindi siya sumasagot. Pero alam kong nakikinig siya. Nararamdaman ko yung lamig sa likod ng pinto. Mararamdaman ko yung lungkot niya na unti-unting nagiging isang uri ng kapayapaan. Si Bunto malaya na, pero ako hindi. Ako na ang bagong kalaro ni Kiko. Ako na ang tagapag-alaga ng kanyang alaala. Ako na ang bantay ng kasalanan ng aming pamilya. Hindi ito isang sumpa na kailangan kong labanan. Isa itong sentensa na kailangan kong pagsilbihan habang buhay.